Ayan, kasama natin si Ma'am Sel Ocampo. Sila po ngayon wag niya kayong kukontra sa akin, ang pinakasikat na organizer ngayon ng mga tour na related to farm tourism. Ayan, Sel. Hello, Sir Buddy. Ito na naman tayo. Kasi may bago tayong tour ulit ngayong May. Actually, hindi siya bago. Second time na natin itong gagawin kasi ginawa na natin to last year. Ito, parang rerun. Rerun natin to kasi mataas yung demand niya. Marami pong gustong maka-experience ulit. Ito po yung Thai Fruit Orchard Tour. Yeah. So, gagawin po ito sa Chanthaburi, Thailand. Yes, ang tinatawag na Fruit Basket ng Thailand sa May 7 to 10. Sa mga tour na napuntahan natin, hindi magpapatalo ang Chanthaburi, itong Orchard Tour. Kasi sobrang gaganda ng lugar, ma'am. At sobrang nag-enjoy ako doon sa mga eat all you can na prutas. Marami pong reasons para bumalik sa Chanthaburi. Unang-una na po yung fruit buffet. Na bawat farm po na pupuntahan natin ay nag-o-offer ng fruit buffet. So, sawa tayo sa fruits na kasama ang durian, mangustin, lansones, rambutan, longgan, at salak. Hindi pa sa atin popular yung snake. Snake fruit. Tsaka, Sir Buddy, perfect yung timing natin this time kasi talagang peak ito ng harvest season. Kasi last year, nandun na tayo sa medyo tail end. dulo tayo. Paubos na siya. Pero ito talaga yung peak season. So, mas marami tayong kakaining durian. Mas marami po, kaya mag-ingat tayo sa cholesterol. Okay, Ma'am Sel, aside from magaganda yung mga places, like yung Durian Land. Grabe yun. Super. Ito na yung pinakamagandang lugar na napuntahan ko. No? Yung magnitude ng laki ng farm, how organized, yung irrigation, gumawa sila ng mga dam nila, may sarili silang restaurant on top of the mountain. Sobrang ganda talaga. So aside from yung mga places sa pinuntahan, like yung meron din tayong organic orchard for durian, super ganda rin. Yung mga, aside yung mga yun, ma'am, ano pa ang mga highlight nitong event na ito? Actually, dun sa durian lang na binanggit mo, sir, yung large-scale durian farming, parang yun yung trend ngayon. Yung talagang malakihan. Malakihan talaga. Napakalaki po ng demand ng China for durian. So, kahit po sa Malaysia, kahit sa Vietnam, ito po ang trend, talagang malakihan na plantation ng durian. So, makikita po din natin yun, makakapag-benchmark tayo. Yun po yung very important sa tour na to. Makakapag-benchmark po tayo, kaya sana yung mga farmers na meron ng tanim na durian, kahit po nasa Luzon sila, Visayas o Mindanao, sana makasama sila para makita nila ano yung mga latest technology na ginagamit sa Thailand. Kasi at the moment po, talagang Thailand yung nangunguna. Sila talaga. Sila po talaga. Marami pa po tayong resource persons, no? Meron po tayong representatives galing sa yung Royal Project po ng Thailand na nag-spearhead ng durian farming or fruit farming sa Thailand. Pagka sinabi po kasi nating Royal Project na tutunan natin to last year, na ito pala ay initiative ng King. Para tulungan yung mga farmers. So, hindi man sila nakaka-receive ng financial help, but all the technology, the research na be-benefit yung mga farmers nila doon. So, meron po tayong makakausap at magbibigay sa atin ng tuturuan niya po tayo kung ano yung latest na ginagawa nila. Nabanggit niyo rin po yung organic farming. So, kasi may premium pagka organic ka talaga. Ibang presyo talaga. Even multiply siya 5 times or even higher pagka organic siya. So, it's something to look into para dun sa mga farmers natin dito sa Philippines. Kasama na po dyan yung beekeeping. Kasi para maging organic siya, ini-encourage din, isang royal project ulit ito, na ini-encourage nila yung mga orchard owners na magkaroon ng beekeeping sa kanilang farm. Kasi imagine, hekta-hektaryang puno, paano mo naman mapopollinate nun? So pagka meron kang bees, mas madali yung pollination. Pero ang
isa pong bago ngayon na excited din kami sa ILT, sa Inspired Learning Tours. Kasama po natin ang pinaka-expert sa fruit farming sa Philippines at even sa Thailand. Kinukuha rin po siyang consultant ng mga ibang farms na bibisitahin natin. Si Dr. Pablito Pamplona. So, pumayag siya na, di ba po parati tayong may Filipino expert para tulungan yung participants natin para ma-identify ano yung pwede, alin yung hindi pwede, or to use all the new knowledge para tulungan tayo na malaman kung applicable ba talaga sa Pilipinas yun or pwede bang i-enhance pa yan sa Pilipinas. So, pumayag po siya na siya ang maging Filipino expert dito sa tour na to. Kaya, very excited po kami. And he's also going to give parang status ng fruit industry in the Philippines. Di ba? Nakaka-excite makinig. Kaya sana po maka-attend din sila. Si Doc Pamplona ay malamang kung hindi siya yung pinakamalaki, isa sa pinakamalaking pangalan in terms of orchard sa Philippines. In fact, Ma'am Sel, nung in the 90s, no, nag-umpisa ako ng career ko sa TV. Naging research person ko siya about durian and mangosteen. So talagang in the 90s siya na yung authority. Nakaka-excite po kasi kahit siya po na para sa atin siya na yung expert natin pagdating dito, but even him also emphasized na talagang behind tayo Ang tingin niya po ay 20 years tayong behind. Kahit na nagko-consult siya doon. Opo. So kaya talagang dami nating pwede pang matutunan. At least ma-benchmark ano yung pwede pa nating magawa dito sa Pilipinas. Pero kasama pa din po yung mga ibang farms na bibisitahin natin na puntahan din natin dati. So lahat po yun, yung ready, mababalikan po natin sila. Sino po ang mga tingin nyo ang best na umattend dito sa training na to? Unang-una po, yung mga meron ng existing na orchard farm, lalo na kung mga durian, mangosteen, Sones Farm, sana po makasama kayo para ma-update po tayo sa mga technology at makapag-benchmark tayo doon sa Thailand. Ganyan din po yung mga nag-iisip to go into fruit farming. Sabi po nung dati nating participant doon sa una nating batch, sabi niya po, to me, if you're looking into farming as a retirement, sabi niya, mas maganda mag-orchard ka. Kasi itatanim mo lang siya once and then pag naalagaan mo siya ng maayos, dire-diretso na yung harvest mo. Kaya kailangan mag-start ka ng maayos. So, ito po yung pinakamaganda sigurong doon tayo magsimula kung ano yung best na available. We're also hoping po na yung mga government agencies na LGUs na hoping to help their own the farmers in their constituency or constituents, sana po maka-attend din sila para makatulong din sila sa mga farmers na nandun sa area nila. Hindi lang po ito para sa mga, lalong-lalo na po yung mga may farms na sa Mindanao, pero sabi nyo nga kanina, sir, may growing number of farmers na into durian kahit dito sa Luzon, as far as Nueva Vizcaya. Meron, no? May nakilala rin ako na nag-establish na ng durian farm sa Isabela, ganyan. So, buong kasi 'di ba, alam natin nung puro Mindanao lang, tapos sila yung mga ibang participants andito lang sa Luzon, nasa Laguna lang. Nasa Laguna, mayroon diyan sa Rizal. Yan. So, I think yung durian talagang buong Pilipinas nakakalat na. So, tama-tama na kailangan lang nilang i-check kung ano ba yung latest, yung updates doon sa technology para ma-maximize talaga yung orchard. Sabi din po yun ni Dr. Pamplona Sabi niya, buong Pilipinas actually pwede magtanim ng durian. Although we associate it with Mindanao, especially sa Davao. Pero
parang pwede siyang itanim kahit saang parts ng Philippines. So, maganda po siyang tignan talaga. May malaking opportunity. Even sa pagbebenta ng durian. Both local and international. Meron pong malaking market. Ayan. Na-mention mo, ma'am, yung market. So, kumusta, ma'am? Ano yung update doon sa export? Kaya ba ng Pilipinas pasukin ng export? Doon nag-start na tayo, but masyado pa rin maliit, no? Kulang. Sa vlog mo yun napanood ko, sir, eh. Nakulang. Yes. Ang good news, meron na tayong standardized, may protocols na dati kasi parang umiikot pa sila. Pupunta pa lahat sa Thailand. So meron na buti, nakita po namin sa vlog ninyo, yung magandang facility na available na. Sana dumami pa rin siya. Pero pare-pareho po sila ng sinasabi, kulang. Parang more than 80% pa yung kakulangan natin sa supply. Doon sa binibigay sa ating opportunity ng China. So sana maano natin yun. Actually, after Thailand po, ang Vietnam yung second. At pang-ilan tayo, ma'am? Sa Southeast Asia po, medyo malayo. Kasi Malaysia. Malaysia, madami din. Madami rin yung Malaysia. Indonesia, malaki rin. Siguro after Indonesia. Pero nandun yung opportunity. Kasi pwede naman pala magtanim. Bakit hindi tayo magtanim? So, kung naghahanap sila ng parang product na may ready market, ito po yung isa nila. Bukod pa po sa durian, meron pang mangustin, may lansones. Malaki rin yan. Malaking market din. Malaki din. Tapos matututunan din mo, Ma'am Sel, yung ano yung best varieties ngayon na kailangang itanim, ano yung inihingi ng market. Opo. Gagawin po natin ulit, sir, yung favorite mo na lahat ng variety. Titikman natin. And then sabi niya, 20 varieties. 20 varieties. Hindi na muna natin sasabihin alin yung pinakamasarap. Para hulaan nila. Hulaan na lang. Alin yung pinakamahal at saka yung pinakamasarap. Pero ang na-notice ko dun sa Thailand, yung varieties nila ng durian, may dalawang distinct na na quality niya. Yung isa soft, parang creamy na it melts in your mouth, parang ganyan. Pero yung isa mas siya firm, pero mas matamis. Yung firm na matamis, parang hindi ko pa natikman sa Pilipinas siya. Oo nga po. Parang meron sa Davao, pero parang hindi, I don't know. Parang iba pa rin yung natikman ko doon. Doon po sa sinulat ni Dr. Pamplona, parang ang taas ng demand sa Musang King. Yung Musang King po. Yun ang mukhang favorite ngayon ng market. So, yun po yung mga ini-encourage yung itanim. Pero, syempre, later on matututunan natin yun. Ano pa ba yung... Kasi iba-ibang market din naman. So, hindi lang isang variety yung ini-encourage niyang itanim natin. Oo. Ma'am Sel, paano kayo makakontak? Contact details, saan? Pwede niyo po kaming i-message sa Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Yun po ang pinakamabilis na paraan para makontak po kami. Sana po kontakin niyo na po kami agad kasi konti na lang po yung slots. Konti na lang din yung slots. Paubos na rin po siya para makasama pa po kayo dito sa susunod nating tour. Hopefully. Huwag nang hintayin na mapuno, tapos biglang sasabihin, isama niya ako. Actually, yung po gusto ko sabihin. Sana na sila, register na sila agad habang may available na slots. Kasi paglabas nito, I'm sure madami na namang tatawag. So habang may slots po, kontakin nyo na po kami through our Facebook page, Inspired Learning Tours. Ayan. At syempre, sasama ulit ang agribusiness, how it works team. Yeah, pero pwede bang, Ma'am Sel, na more on ako ay mag-i-enjoy with the participants? Yes, sir. Opo. May iba tayong mag-i-input ngayon, sir. May iba tayong kasama ngayon. Para si Sir Buddy, coverage lang. At saka si Sophie ay coverage lang talaga yun. At mag-enjoy sa ating fruit buffet. Yeah. Yun, sana po makasama kayo habang may available slots pa. Kontakin nyo na po kami. Sama-sama tayong mag-enjoy sa Chantaburi.
Ayan, Ma'am Sel. Thank you so much. Thank you again. Thank you so much, Sir Buddy. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.